na nabibigyan ng lakas upang harapin ang panibagong bukas at hindi na natin makakasama ang ating kapatid sa Milagros. Pangalawa, pagkakit ng ating manalaman ng pag-aaral. Pag sinabi mo anay, ibinibigay, pinagtatalo, hinyalaman, hindi nila ito paano ang kawawa. So sa madaling salita, mga kapatid, sa mga oras nito ay binibigyan natin ng pagpapahalaga ang buhay at kamatayan ni Milagros. Siguro nung nabubuhay siya, ang ilan sa inyo, ang isa sa inyo, nakikita ng kanyang kahinaan, kawalingan, o dapat. Pero ano sa atin? Nung lumalabas sa Milagros, may nakikita ka ba kayong kahinaan? Ako lang ang kasalanan. Wala na. Dahil ang lahat ng makikita natin sa kanya ay kung paano siya nagpakita sa atin ng pagpamahal at isa ang pagkalitan. So sa madaling salita, binibigyan natin ng mahalagaan o pagpapahalaga ang kanyang buhay o pamatayan. At hindi yung iwaga ng buhay ng tao. Kasi nung nabubuhay siya, binibigyan natin siya ng pagpapahalaga. Pero hindi isang daan po siya. Pero nung tumalang siya, may kulang pa sa pagbibigyan natin ng pagpapahalaga siya. Marami tayong pagpapahalaga para ibigay ang gusto natin para sa kanya. Nalaman, siguro tayo na ang sa kanya na hindi natin napapansin sa mga oras ng araw kung naguluhan siya kayo yung wala. At hindi niyo sinamantala ang mga oras ng panahon nang siya ay likas. At ang resulta nito, kalungkuhan at pangalaman. Dahil hindi natin naguluhan, hindi natanggapin, nag-aaral na lahat na magkakawa. Pero kung ito talaga ang dahil ng panawa natin ng Diyos na ang sipong natanganin at nagpapahal o binigyan ng pagkakawa. At nakakita ng ating gawain na sa mga po. Sa magagawin lahat ng nalang po sa kanyang pagmamahal at sa kanyang pagmamahal sa Diyos. Amuli ko bilang sa inyong pag-aaral. Dahil sa panahon ng kasiyahan ng kalungkutan namin siya kasama. Sa panahon ng pagsubok, problema, pagkakot sa buhay at kabuhay, kasama namin siya. Wala tayo ang pagkakasok sa inyong mahahan kasama ng Diyos. Nga naman, ngayon, aking alaala na lang ang buhay sa Kanya. Alaala ng masisibing inspirasyon at masisibing lakas. So sa madaling salita, natapos na kanyang gampanin ang pagbubuhay niya sa mundo ko. Ngayon, ang pagbubuhay niya ay ang Diyos na nagbigay ng buhay at ang Diyos na magbibigay ng panibagong buhay sa iyo. At lalong ulit ang ipapagod sa Diyos. Kaya mga kapatid, tanda natin, kung bakit natin nalulunod sa kanyang gampanan at nanguliga sa nang magbibigan. Kung nanguligan ng pagbuha, dahil ang pagbuha ay isang tanda na nakalapalawag ng Diyos ng ating kaluluwan. At tandaan natin ang pagbuha ay hindi tanda ng pagkabuo o pagkakalo. Bagos ay tanda na nililinis namin ng Diyos ng ating mga mata upang makita natin ang tunay ng katotohanan. At yun yung hindi na natin nakakasama magpakayaman ang ating kapatid na sa Diyos. Kaya sa iyo, kapatid na Milagros, salamat sa pagmamahal, salamat sa pagkalinga, salamat sa pag-aaral, salamat minsan sa buhay ng mga nakikito, ikaw ang kanilang isang dalan upang maging malakas sa mga habang ng buhay.
Baunin mo ang aming kailangan ng kapawaan. Sana, inulo mo sa ating Panginoong Jesus sa iyong pagharap sa kanya. Na kung ano man ang tagumpay mong naranasan sa mundo ay maging tagumpay namin. Sa pamilya mo, ito tagarin ang aming pagkakataon. Sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen.